Magsayaw ng waltz? Opo. Tinuruan po ako ng papa ko. Lagi po kami nagsasayaw noon sa India. Ipakita mo nga sa amin. Opo. Si Miss Minchi na dapat kong tapusin. Pwede bang ikaw na ang maglinis ng silid ni Sarah? Pasensya ka na, wala na akong ibang mapakikiusapan eh. Ang silid ni Sarah? Oo. Nagsabi na ako kay na Mr. James at Mrs. Molly. Kaya huwag ka na mag-alala pa.
na lang siya, Bonaparte. Ubusin mo yan, ha? Ha? Miss Sarah? Pasensya na, umupo lang ako at bigla ako nakatulog. Patawarin niyo po ako. Ngayon lang po ako nakapasok sa magandang kwarto. Lalabas na po ako. Sandali lang, Becky. Becky, hindi naman kailangan lumabas ka kaagad. Dito ka muna. Mag-usap tayo sandali. Pero, tapos mo na namang linisin ang kwarto, di ba? Oo. Magpahinga ka na lang sandali dito. Halika, maupo tayong dalawa sa may mesa. Pero, akong bahala. Huwag kang mag-alala, Becky. Kunwari, bisita kita, kaya istimahin kita. Halika, kumain ka ng biskuit. Talaga maaari akong umupo sa tabi mo? Bakit naman hindi? Miss Sarah, hindi ka ba nagagalit na nakita mo ako natutulog? Bakit naman? Gusto nga kita maging kaibigan tulad ng ibang bata? Pero baka magalit si Miss Minchin. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Sige na, kumuha ka lang. Wow! Ang sarap-sarap nito. Nalulungkong bigla. Sige lang, kumuha ka pa, Becky. Oh, heto, may candy pa. Ay, maraming salamat. Miss Sarah, ang ganda ng damit mo. Ito ba? Paboritong-paborito ko itong damit na ito. Bigay sa akin ng papa ko. Noon, may nakita akong napakagandang prinsesa sa bayan namin. Dumaan siyang nakasakay sa karawahe. Hangang-hanga ako at katulad ka ng prinsesang yun, Miss Sarah. Pero hindi ako isang prinsesa. At hindi ko inisip na maging isa akong prinsesa. Ha? At kahit nagkakaiba-ibang estado natin sa buhay at lipunan, ang totoo, pantay-pantay lahat ng tao sa mata ng Diyos. Yun ang lagi mong tatandaan, Becky. Pantay-pantay? Oo. Pwede rin ginawa ng Diyos na mahirap ako at mayaman ka. Pero hindi ibig sabihin mahirap ka lagi. Pero itong kapalaran ko. Iniisip ko nga minsan kung paano mamuhay ang may ibang katayuan sa buhay. Paano kung naging tulad ko ang buhay ni Cinderella? Paano kayang gagawin ko para maging maligaya? Ako naman, nangangarap na maging isang prinsesa at hindi ganitong inaapi at laging mahirap. Hindi mo alam ang buhay ng isang mahirap. Huwag kang malungkot. Laging may pag-asa. Kahit si Cinderella, hindi laging api. Lumigaya rin siya? Nagbago rin ba ang buhay niya sa huli matapos ang paghihirap? Oo. Gusto mo ikwento ko sa iyo ang buhay niya? Oo. Parang ipinanganak si Cinderella na kakambal kusina. Naku, nakalimutan ko. May gagawin pa ako sa kusina. Bababa na ako, baka mapagalitan ako. Becky, gusto ko maging magkaibigan tayo. Pwede ba? Pagtapos na mga gawain mo, umakyat ka rito at magkwentuhan tayo? Sige, ikukwento ko sa iyo ang buong buhay ni Cinderella. Naku, nananabig na ako. Sandali lang. Oo, heto pa. Pero hindi pwede to. Huwag kang mag-alala. Sige, kunin mo na. Maraming salamat. Mula ngayon, Miss Sarah, kahit anong bigat ng mga timba ng uling, hindi ko iindahin. Kahit anong hirap ng trabaho sa kusina, hindi ako iiyak. Alam ko, balang araw magbabago rin ang lahat. At alam ko, kaibigan kita. Becky, Miss Sarah, hindi ko ito malilimutan.
puso niyang lahat. Alam kong hirap na hirap siya sa mga mabibigat na gawain. Sana makatulong ako sa kanya, kahit man lang bilang pagiging isang kaibigan.からはるばる海を渡ってお父様の便りが届きました。そしてこの私をもびっくりさせる知らせとは一体。次回「小公女セーラ」インドからの手紙をご期待ください。知らないけ